May gusto ka bang ikumpisal? Masaya ako na nakikita ko nagdudusa ang nanay ko. Masaya ako na nakikita kong hindi matahimik yung taong inibig ko na iniwan ako. Masaya ako na nakikita ko nahihirapan silang lahat. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung hanggang saan ako kayang dalhin ng galit ko. Mahal ko si Joshua. Siya yung magiging asawa ko. Pero nung makita ko ulit si Peter, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan. Akala ko naubos na ng galit yung pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya, pero hindi pala. Father? Father, hindi niyo po natatanong pero philanthropist po yan si Joshua. Nakapagpatayo na po yan ng 2 parish church sa Laguna. Ah, talaga ba? Naku, Joshua, maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa simbahan. Kung gusto niyo, Father, magpatayo tayo ng bagong simbahan dito sa Dolores. Alam mo, hindi na naman kailangan magpatayo ng bagong simbahan eh. Diba? Bago tayo tumulong, dapat alamin muna natin kung ano yung pangangailangan ng parokya. Imbis na magpagawa tayo ng simbahan, bakit hindi natin ayusin ang sirang nakaraan? Ibig ko sabihin, bakit hindi natin ayusin ang mga sirang kampanaryo na dahil sa bagyo, sirang pader na dahil sa lindol, at sirang pananampalataya ng mga tao? Yan ang kailangan ng Dolores. Yan ang kailangan natin ibigay sa parokya. Hindi ang bagong simbahan. Alam ko na. Gusto niyo po, ipaayos na natin yung sirang kampanarya muna. Okay. Salamat, Joshua. Sige po, ipapagawa ko sa mga tao ko. Salamat, babe. I love you. Problem. Bumili po pala ako ng gamot na pang 1-month supply para hindi na magbalik-balik si Tito Honor sa pharmacy. Tapos meron din ako ditong prutas na pangpalakas mo. Siya nga pala, Nanay, kinausap ko na rin po si Faith. Isasama ka po namin sa Manila para doon po kayo magpagamot. Salamat, Joshua. Salamat at dumating ka sa buhay ng anak ko. Salamat at nakilala pa kita. Alam mo, sinagot lahat ng Diyos ang panalangin ko. Binigay ka niya kay Faith. Inihiling ko lang sa'yo, Joshua.
unawain at mahalin. Marami pa po tayong pagsasamahan. Ikakasal pa po kami. Magkakaapo pa kayo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung haabutan ko pa. Nanay? 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 Nanay! Nanay Mirasol! Nanay Mirasol! Tumawag sa akin si Joshua at si Tito Honor. Bakit naman di ka nagpadala sa ospital? Ang tigas din naman ng ulo nyo eh. Kailangan nyo nga di ba magpagamot? Hindi naman ako magtatagal, anak. Eh, basta magpagamot ka. Wala akong ibang gamot na kailangan ko di ang mapatawad mo, Faith. Patawarin mo ako, anak. Anak kita. Galing ka sa akin. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal. Mahal kita. Di ba hindi pa tapos ang registry mo? Papalag ka na kagad sa seminaryo? Hindi pa, Ma. Pero alis na ako dito sa bahay na to. Anong ibig mo sabihin? Saan ka pupunta? Sa parokya. Teka. Ma, sinubukan ko kayo intindihin. Alam ng Diyos yun, Ma. Pero hindi ko makita sa inyo na gusto niyo magbago. At saka, Ma, hindi nasusukat sa pagiging mabuting Kristiyano ang dala sa pagpunta sa simbahan. Mamahal ko kayo. Kaya lalayo ko sa inyo bago pa kita katuluyang kamuhian. Anak, huwag mo naman akong iwan. Si Faith ba ang may sabi nito? Pwede ba tama na? Tama na yung pandadami kay Faith. Itigil niyo na yung pananakit sa kanya. Dahil kung hindi, tuluyan na akong lalayo sa inyo. At hindi na ako magpapakita. Sinirang kami mag-ina. Kaya sisirain ko ang buhay mo. Oras na para malaman ng buong bayan ang totoo. Lihim ng pamilya. Hindi lang biyaya ang dapat alam nating tanggapin mula sa Panginoon. Dapat matuto rin tayong tanggapin ang kanyang mga pagsubok. Paano ba natin malalaman kapag dininig na ng ating Panginoon ang ating mga hiling? Kapag tayo ay humingi sa Kanya ng tapang, ano ba ang pinadadala niya sa atin? Panganib para lumakas ang ating loob. Kapag humingi ka sa Kanya ng pag-ibig, hindi niya yung kaagad binibigay sa'yo, pero umasa ka na dadating din yun sa tamang panahon.
At kapag humingi ka sa kanya ng lakas, ano ang binibigay niya sa'yo? Mga pagsubok para maging matatag ka. Mahal na mahal kita, Mirasol. Mahal kita, Daddy.